lahat ay tumayo sa pagbibigay galang sa Ebanghelyong Kaligtasan. Dadalhin ating mga aral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred Ignacio. God bless you po, beloved Brother Louie. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilit mapagpala naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pang Jesus. Pinakamamahal na Panginoon sa pangalangin po na aming minamahal ginagang na Pastor Evangelista Will Sadalmeda. Na ito kami, O Diyos, nagkakaisang puso, Panginoon, hallelujah, dumadalangin sa iyo na iyong salita ay maging magsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Kabaga mo po, pinakamamahal na Panginoon, mga webcast viewers, bigyan mo sila ng pagkakaroon makapaglingkod sa iyo, yung abang lingkod, patnubayan po ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa, at sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo at lang ang pag-aalilangan cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakailaan, tao sa pusong pagkasalamat, ay naukulang sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo, at akong mabati ng isang magandang hapon, nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal, at ginagang na Pastor Evangelista Willis Hadalmeda, ang banal na propeta ng ating dakilang Diyos. Magandang hapon sa beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Magandang hapon sa ating pong mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Puri ng ating dakilang Diyos. Umpisa natin, minamahal ko, ang ating pong pag-aaral sa isang pangyayari sa Biblia, minamahal, kung paano ang isang tao na hindi nakakakita, isang bulag ay lumapit sa ating dakilang Diyos upang kanya pong mata mo ang kanya pong paningin. Hindi niya nakita ang mga himala ng ating dakilang Diyos, minamahal. First time niya yun na madaanan ng ating Panginoon Kristo. Hindi katulad sa atin, minamahal, sa tuwing gawain ating po napapakinggan ang mga patutunong kapatiran kung paano naghimalaan Diyos sa kanilang buhay. So yung tao yung minamahal, madadaanan lang, minamahal ng mga kapatid. Hindi pa siya nakakatiyak kung makakatagpo niya ng mukha ng Panginoon Kristo. Ngunit sa minamahal ko, siya sumisigaw, minamahal, susumamo sa ating dakilang Diyos. Anak ni David, kahabagan mo ko. So makita po natin, minamahal. Kaya nga po ang ating topic, minamahal ko, may daratnan ba siyang pananampalataya? Sapagkat sa atin, minamahal, sa panahong ito, alam natin ang kailangan ng bawat isa, minamahal. Kailangan natin ang pananalapi. Kailangan natin, minamahal ko, ang pangtustos sa ating pong buhay, minamahal, sa pagkain, sa ating pong pamasahe, minamahal. Ngunit ipinakita na ng una ng Biblia kung paano ang isang mananampalataya ng ating dakilang Diyos ay lumapit sa Kanya na may pananampalataya. Sapagkat tandaan po natin, minamahal, without faith, no one can please the Lord. Kung walang pananampalataya, hindi mo palulugdan ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, minamahal, basahin natin, minamahal, yung unang bersikulo, minamahal ko, dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, versikulo 35 hanggang 42. Praise God. Dito po sa Lucas 18, talatay 35 hanggang 42, ganito po ang pagkasunod. At nangyari na nang nalalapit na sila sa Jericho, ay isang bulag ay naupo sa tabi ng daan na nagmamalimos. At pagkarinig na nagdaraan ang maraming tao, ay tinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon. At sinabi nila sa kanya na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. At siya ay nagsisigaw na nagsisabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya ay sinaway ng nangasaunahan upang siya ay tumahimik. Datapwat siya'y lalong nagsisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At si Jesus ay tumigil at ipinag-utos na dalhin siya sa kanya. At nang mailapit siya, ay tinanong niya sa kanya, anong ibig mo na sa iyo'y gawin ko? At sinabi niya, Panginoon, natanggapin ko ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Amen. Nagsisigaw ang taong bulag, minamahal. Nadaraanan lamang ng ating Panginoon Kristo.
Ang sigaw niya, Jesus, anak ni David, kahabagan mo ko. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang mga tao ba ngayon, minamahal? Sumisigaw ba sila sa Diyos? Upang sila'y mapansin na pinakamamalapan, bagamat alam ng Diyos, minamahal ko na kailangan mo siya. Ngunit kung minsan minamahal, nawawalan tayo ng pananampalataya. Inisip natin, minamahal ko na mas magaling ang nilalang kaysa lumalang. Mas magaling yung mga gamot sa ospital kaysa Diyos na ating pong hihingan. Lalo kung minsan minamahal ko, paisa-isa na lang paningin mo, o hininga mo. Ano ba hinahanap ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, minamahal? Nung tayo po'y turuan ng ating magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang itinuro sa atin ay pananampalataya. Ano kung mamatay ka? Kunin ka sa edad mong 26. Ano kung kunin ka 112 years dito sa daigdig? Ang pinag-uusapan doon, kung pupunta ka sa langit. Yung lalaking yun, minamahal ko, yung taong yun, minamahal. Tinanong siya ng Panginoon Kristo, anong nais mong gawin ko sa'yo? Isipin po natin, minamahal. Sinabi niya agad, bagamat alam ng Diyos na kailangan niya ng paningin. Tinanong pa rin, anong gagawin ko sa'yo? Ang sabi niya, ang makuha ko pinakamalapang nun, ibigay mo sa akin yung aking paningin. Ano sabi ng Panginoon Kristo? Nang dahil sa iyong pananampalataya ay makakakita ka. So makita po natin, minamahal, faith. Sa mga bagawang narito minamahal, huwag niyo sasabihin na meron kayong pananampalataya. Meron kayong relihiyon. Period. Sapagkat ang may pananampalataya lamang, yung mga lumalapit sa ating dakilang Diyos at yung mga tinawag ng ating pinakamahal na panahon, yun ang may pananampalataya. Sapagkat merong 6,000 religion in all the world. Sa Pilipinas, meron tayong 600 minamahal. Nako po natin minamahal ko. Ngunit makita po natin minamahal kung gaano kadami ang pangangailangan ng tao, ganon din kadami ang ospital. Kaya nga sabi nila, ang tao kay namatay na lang na hindi nakakatikim ng gamot. Tandaan po natin minamahal. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade ay Diyos na manggagamot. Diyos na makapangyarihan. Kung lalapit ka sa Kanya na may pananampalataya, tutugunin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga ng abal lingkod, minamahal ko, kung mamayang gabi, kunin ako. Basta padalangin ko, kung dyan ako sa piling mo, pinakamamahal na Panginoon, alamang oras, payag ako. Hindi ko sasabihin pala, mabubuhay pa ako ng 90 anyos. Hindi po minamahal. Sapagkat tayo pag-aari ng ating dakilang Diyos, kapag tayo kinuha na minamahal ko, nung may-ari sa atin, walang magagawa. Ang doktor, hospital, ang iyong kamag-anak, walang magagawa. Ang pinakamaina, minamahal na kapatid, dalhin ka sa langit ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po minamahal, makita po natin sa pananampalataya minamahal ko. Sila Shadrach, Meshach at Abednego, minamahal ko. Na hindi lumuhod doon sa ginawa ng hari, minamahal. Hindi sila nagpakumbaba, minamahal ko. Doon sa dapat sasangbahin ng tao, minamahal. Sapagkat alam po nila na ang Diyos ay hindi nakikita. Siya ay Espiritu. At sabi nga, hindi kami luluhod. Mahal na hari sa iyong ginawa. Bakit na po natin minamahal? Kung paano, sabi, ipaglaban nila yung pananampalataya sa ating dakilang Diyos at hinulog nga sila, minamahal ko, sa burning furnace. Na kung saan minamahal ko, dinagdagan pa yung gatong minamahal ko upang sila ay masunog, minamahal. Ngunit nakita ng mga tao, minamahal ko, hindi tatlo ang nakikita ng naglalakad doon sa burning furnace, kundi 4. Ibig sabihin, sinamahan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. So makita po natin, minamahal. Ano ba pinaglalaban natin sa gawain ito? Hindi ba ang ating pananampalataya? Hindi ba? Sinasabi natin, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ngunit kuminsan nga minsan, nababawasan yung pananampalataya, minamahal. At yun, minamahal ko,
Hinihingi ng ating dakilang Diyos na magsisi ka. Hinihingi ng ating pinakamamanaw na ibalik mo yung iyong pananampalataya. Sapagkat sa susunod, hindi ka nabibigyan ng pagkakataon. Hindi ka na madadali sa langit. Itatapon ka sa imperyo dahil wala kang pananampalataya. Without faith, you cannot please God. Kung wala kang pananampalataya, saan ka pupunta? Tandaan po natin, pag binigyan ka ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na maglingkod sa gawaing ito, tayo mismo nagsasabi, minamahal, na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ipakita mo sa kanila na ang Diyos may makapangyarihan sapagkat doon lamang lalapit ang tao. Kung ayaw nila lumapit, at least ikaw, sumampalataya ka sa pinakamamahal na Panginoon. Daniel Kapitulo 3, versikulo 17, talon sa 25, praise God. Aklat ng Daniel, Kapitulo 3, ang talatay 17 at 25. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay o hari. 25. Siya ay sumagot at nagsabi, narito aking nakita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So sinamahan ng ating dakilang Diyos, minamahal ko. Ang tatlo, si Meshach, Shadrach at Abednego. Sa atin mga kapanahunan, minamahal. Tandaan po natin, kung tayo naglalakad, ang tao na problema, minamahal ko, sa nangyayari sa daigdig, minamahal. Oo, lumalaban yung iba. Ngunit tandaan po natin, laban lang nila yun. Samantalang sa atin, noon pa man, walang makakagawa ng masama sa anak ng Diyos kung meron siyang pananampalataya. Baka pag-amen ba kayo, minamahal? Nariyan pa ba kayo? There is meaning for silence. Dalawa lang. It's either hindi ka nakikinig o hindi mo nakaintindihan. Pumunta ka rito upang sumamba sa ating dakilang Diyos. Pag hindi mo ginawa, yung dapat mong gawin, sayang ang pagpunta mo. Sayang. Bakit, minamahal? Pag nagmatuwid ka, at inaakala mo na mas marunong ka, sayang ang pagpunta mo rito. Dapat magpakumbaba ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Umamin ka na wala akong alam. Kinakailangan pakainin mo ko yung salita upang mabuhay ako sa daigdig na ito. Yun po, minamahal. Lumakad yung tatlo, minamahal ko. Doon sa burning furnace, minamahal. Hindi sila na sabi nga po, hindi nga nasunog yung kanilang damit. So makita po natin, kung nung unang panahon, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang tayo na tawagin ngayon, ay magkaroon din ng ganong pananampalataya. Isipin po natin, minamahal, may makapatiran tayo, binaril ng close range, minamahal ko, tumama yung baril. Oo, nabutos ang damit. Oo. Pero, parang gasgas lang yung nasa dibdib niya, minamahal. Yung lapit na yun, minamahal, isang tak na bagay, mamamatay ka. Ngunit ipinakita ng Diyos, minamahal ko, na kahit ikay nagkukulang, binuhay pa rin siya natin dakilang Diyos upang magpatutuo siya na siya po'y iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So bakit na po natin minamahal? Bakit hindi po natin i-calculate, minamahal ko? Cultivate, minamahal. Yung ating pong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, minamahal. Hindi lahat tayo minamahal ko pupunta sa langit na naka-Mercedes-Benz. Hindi lahat tayo minamahal ko titirahan doon sa Forbes Park. May mga maglalakad dyan, minamahal. May dala-dala pa rin yung kanilang tolda, minamahal ko upang patungo sa gawain. Sa langit kaya. Hindi pare-pareho kasi ang tao, minamahal ko. Sa daliri na lang, minamahal. May malaki, may maliit.
Ganun po yung ating panampalataya. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, lagi po nating alalahanin na tayo umabot ng 47 years sa gawain ng ating dakilang Diyos at ipinakita ng pinakamamalapan kung gano'n siya makapangyarihan. Darinig natin lahat ng himala, minamahal ko, hinaharap ng mga tao ang ganitong paglilingkod. Ngunit sa atin, minamahal, naranasan na natin, nakita na natin kung gaano kamakapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ngunit kuminsan, minamahal, pinagwawalang bahala natin. Akala natin tayo ang boss sa ating sarili. If you feel like that, if you stand by like that, sabi ko, you are nothing. Bakit, minamahal? Yung sabi ni Abalingkod, alabok ka lang sa paanan natin dakilang Diyos. Nasa pinakamamahal na Panginoon, kung dadaling ka sa langit, binigyan tayo ng ating pastor natin upang turuan tayo. At kung hindi ka nakikinig at hindi mo ginagawa, ang itinuro nila, baliwala. Ang sabi ng minamahal ko, mag-enjoy ka na sa labas. Gastusin mo lang ng pera nasa iyo, minamahal ko. Total, hindi ka naman pupunta sa langit. Ngunit kung gusto mo ng langit, makinig ka. Maglingkod ka ng tapat sa ating dakilang Diyos. Ipakita mo na ikay lalakad sa gintong kalsada pagdating ng araw. Ipakita mo yun, minamahal. Sapagkat hinahanap ng ating dakilang Diyos sa pananampalataya sa bawat isang minamahal ko. Hinahanap ng ating dakilang Diyos, minamahal. Ulitin ko, we are nothing in the sight of God. Nagkaroon tayo ng kahalagahan nung tayo maging anak ng Diyos. Pag hindi mo binigay ng halagayan, minamahal ko, isang tsak na bagay, ibibigay yan ng ating dakilang Diyos sa iba. You can read that in the Bible. Ang sabi, kukunin ng Diyos ang nasa iyo at ibibigay pa sa iba. Isipin po natin yun, minamahal. Mahalaga ka ba? Hindi, minamahal mga kapatid. Mahalaga ka lang kung sumusunod ka sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po sabi sa Biblia, walk by faith. Ang sabi pa minamahal ko, he that cometh unto the Lord with faith, sabi nga po, ay nakikinig salita ng ating dakilang Diyos at sila po yung may pananampalataya. Because faith cometh by hearing. Pag nakikinig ka, katulad nga sa ating po mga kababayan, minamahal, wala silang pananampalataya. Meron sila relihiyon, minamahal. Kaya nga po naglipa na ang magagaling sa kanila, minamahal. Lahat ay doktor na, minamahal ko. Lahat ay nurse na, minamahal. Ngunit tandaan po natin, ang Diyos natin, minamahal ko, alam niya na kailangan mo siya. Pag nagtaas ka ng kamay at nanalangin, tutugunin ka ng ating dakilang Diyos kung meron kang pananampalataya. Basahin natin magkasunod yung naman ko, 2 Korinto 5:7 at Roma Kapitulo 10, versikulo 11. Praise God. Dito po sa aklat ng 2 Korinto Kapitulo 5, ang versikulo po ay 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Kaya nga, ang pananampalataya, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Roma 10, talatay 17. Amen. Purihin natin dakilang Diyos, minamahal. For faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kaya nga po ng ating po mga kababayan, wala silang pananampalataya. Meron sila relihiyon. Bakit, minamahal? Nagtuturo sila, nag-aral yan pagkahaba-habang panahon. Hindi rin alam ang totoo. May nagpapatawag din ng pastor, minamahal ko, niya sarili nga niya, hindi niya maligtas. Ngunit sa atin, minamahal, kahit na batang maliit, alam niya na ang Diyos ay hindi nananahan sa gawa ng tao, kundi ang Diyos ay nananahan sa pusong malinis. Mapalakpakan ba natin yung pinakamamalapan ng minamahal? Ano yung minamahal, kung kinatatamaran mo yung pumalakpak sa langit, hindi ka kasama. Bakit? Ang ginawa ng mga tao rin, kundi magpuri sa atin dakilang Diyos. Ano yung pagpupuri? Hindi pa palakpak pagsayaw. Pag hindi ka sumasayaw, hindi ka pumapalakpak. Pwede ka pa sa langit? Hindi po minamahal. Tandaan po natin, unti-unti tayong tinitrain, minamahal. Sapagkat doon sa piling ng ating dakilang Diyos, wala tayong gagawin doon. Kundi luwalhati yung pinakamamalapanon. Pag nakatamaran mo yan, isang tiyak na bagay, mabubura ang pangalan mo sa kalat ng buhay. Naalala ko isang patotoo, minamahal ko, doon sa dako po ng Nueva Ecija, na sabi, it is you who is erasing your name in the book of life. Ikaw mismo
ang nagbubura sa pangalan mo sa aklat ng buhay. Isipin mo, minamahal ko, napakasakit yun. Para kang tumutok ng baril, bang, sa ulo. Ikaw ang kumalbit. Ganon din, minamahal ko, ipapunta sa langit. Ikaw ang nagbubura. Tandaan po natin, minamahal. Kaya sabi ko, huwag kang pumayag na ikaw magbura. Huwag kang pumayag na ang kahirapan ay maglalayo sa iyo sa ating dakilang Diyos. Huwag kang, sabi nga, huwag kang lumayo sa pinakamamahal na Panginoon. Sabi ka, dumikit ka. Lumapit ka sa mahal na Panginoon. Kinakailangan yun, minamahal. Ang sabi po yung mga tao, minamahal, pinakamamahal na Panginoon, huwag mo akong pababayaan. Tandaan po natin, minamahal ko. May mga tao, minamahal, sinasabing, huwag mo akong pabayaan, pero sila mismo, pinabayaan nila ang Diyos. Tandaan po natin, sa bawat napag-aaralan, magmula sa ating magulang, sa ating pinakamamahal, lagi niyong limiin, lagi niyong isipin, minamahal ko, this is the word of God and I will do it because I want to go to heaven. Yun po minamahal. Ano po isipin po natin, hindi sabi nga, ay! Matagal pa, bumalik ang ating dakilang Diyos. The reason why tumatagal ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, meron pang 100% na hindi umaasa. Meron! Meron! At pag nalaman namin na ikaw, ang dahilan kung bakit hindi pa nag-rapture, ewan ko lang. Sapagkat i-reveal din ng ating dakilang Diyos, minamahal ko. Yung mga tao, minamahal, na naparito lang upang masama sa rapture. Ngunit hindi sila kasama. Bakit, minamahal ko? Ipinakita lang natin dakilang Diyos na ang Diyos ay mahabagin. Kinakailangan sumunod ka sa Kanya. Sapagkat kapag hindi ka sumunod, minamahal, tandaan mo, minamahal ko, iiwan ka. May darating ba siyang panampalataya, minamahal ko? Yung huling versikulo, minamahal ko, will He find faith? Makasupong pa nga ang Diyos, minamahal ko, ng panampalataya. Tandaan po natin, minamahal, this is not indignation. This is not anger. This is the love of God opening your eyes and your mind. Come and see me and follow me. Sabi ng Panginoon Kristo. Hanapin niyo ako at sundan niyo ako. Sapagkat sa Diyos lamang tayo, minamahal ko, umaasa ng ating kaligtasan. Kung sarili yun, nabibili nila ang kaligtasan, sa atin, ipinagtatrabaho natin. Kaya tayo tinuruan ng propeta ng Diyos upang magawa natin ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin yung minamahal. Hindi lang dahil sa atin, kundi sa kahabagan ng ating dakilang Diyos. Huli versikulo, minamahal ko, Lucas 18:7 at 9. Maganda po ating mga awit, ang ating po manunugtog. Praise God. Hallelujah. Aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang talatay 7 at 8. Hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya ay may pagpapahinod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Purihin ang ating dakilang Diyos. So minamahal, makita po natin, minamahal ko. May mga umuusig sa Church of the Living God. May tandaan po natin, minamahal ko, ngayon pa lang, ang kagantihan ng ating dakilang Diyos sa kanila ay narito na sa lupa. Tandaan po natin, minamahal, kaya tayo po'y sinanay mag-ayuno. Sinanay dumalo sa gawain 3 beses upang ipatunayan natin sa ating dakilang Diyos na tayo po ay nagmamahal sa ating pinakamamahal na panahon at sa ating kaligtasan. Tandaan po natin yun, minamahal. It is not you who will save himself or herself. It is God. Kaya pagdating sa panahon, ngayon, minamahal ko, maglingkod ka sa Diyos. Ipakita mo sa Kanya, ipaunawa mo sa tao na iba ang tunay na manampalataya kaysa doon sa umaangkin na sila'y Kristiyano. Naalala ko, minamahal ko, huling pananalata, naalala ko nung nakaraan, minamahal, habang may induction yung mga officers namin sa Homeowner Association, naroon din yung misa, minamahal.
Paminsan-minsan narinig ko, minamal ko. Sapagkat nawala yung concentration ko, minamal ko sa induction officers. Pinakinggan ko na mainam. Yung pangangaral doon sa kabila, minamal ko. It is like, parang kapitbahay lang nila, nakamamala Panginoon. Si God, si Lord, alam niya ang kanyang gagawin. Sa atin, alam po natin, minamahal. Dadalin tayo ng Diyos sa langit sa kanila. What is in store for them? Ano para sa kanila? Sabi nga minamahal ko, ay wala na yung pandemic. Tandaan po natin, minamahal. The devil will do all things para ilugmok niya yung mga tao sa daigdig na ito. Gagawin niya lahat yun. At pag ikay nakatayo, pag ikay sumasampalatay sa ating dakilang Diyos, tatayo kang sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, minamahal ko. Awitan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Tandaan po natin, minamahal. Hindi tayo na parito upang pagalitan. Tayo na parito upang turuan. Kasi iba tao ngayon, baniwali, magtaas ka na ng boses, pinagalitan ako. Hindi niya alam na tinuruan siya. Nagtaas na ng boses. At gano'n ang ugali ng iba. Ayaw ng pagsabihan. Ayaw na maituwid. Sapagkat sa isip nila, matuwid na sila. Pag gano'n ang isip mo, baluktot ka pa rin. Isipin mo, minahal na kapatid. Magpakumbaba ka sa harapan ng ating dakilang Diyos at itataas ka niya. Itataas ka na pinakamalawan. Bakit binamal ko? Ikay prinsipe at prinsesa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tandaan po natin yun, minamahal. But we are nothing in this world. Ulitin ko, alabok lang tayo sa paanan natin, dakilang Diyos. Ngunit kahit na alabok, minamahal ko, nakakapit pa rin sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umawit tayo, mga minamahal. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyayang at abad. Buhay ko ay may kanina sa pagsubok at tumbay. Narin siyang dumaramay, ang Panginoon tapat kailanman. Kung ika'y nalalapit at wala kang malapitan, para aking sa'yo'y pinapasal. Lalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ang ako ay niligtas. Ang pangako niya'y inaliwa, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, Balungin mo ang iyong sarili, minamahal na kapatid. itiwala. Babalik ang Diyos ngayon. May darat na pakayanan, pinapalataya, pinamamalapayaw. Umadaan ka lang, na walang panampalataya. Kaya sabi niya, malikod, minamahal, napaharito ka. Dahil kung gusto mo na masama sa rapture, at hindi ka gumagawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos, sinasayang
tayong oras. Ngunit kayo maglilingkod sa ating pinakamamalabuhan ng gano'n mang kahirap. Isang tak na bagay dadalikan natin dakilan Diyos sa buhay mo hanggang sa langit, sa piling niya. Sa pagkatanda daigdig ito, darating ang oras. Aayawan ng tao dinamahal na bakit sila yung pinanganak pa sa daigdig pinamahal. Sa pagkatanda ng salot at ng kahirapan ay bababa dito sa daigdig. Ngunit tayo na sumapala tayo sa pinakamamalabuhan, dadalhin tayo ng Diyos sa langit, sa buhay na walang hanggan, pinamahal. At doon tayo sa piling ng ating pinakamamalabuhan ng maligaya. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal sa ating pong pagpapatuloy. Sa ating mga minamahal na baguhan sa araw pong ito kung mayroon man. Maging sa ating live webcast viewers. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan. Salvation is the greatest matter of importance. Wala nang higit, mga minamahal, sa kaligtasan na makamtan isang tao sapagkat, sabi ng banal na kasulatan, makamtan ba natin ang lahat ng bagay dito sa daigdig? Lahat ng kayamanan, mga minamahal, makamtan natin, subalit ang ating kaluluwa itapon doon sa nagdagat-dagatang apoy ng imperno. Baliwala ang lahat ng bagay na ating makamtan dito sa digdig na ito, mga mahal. Mahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo, Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Dapat nating maunawaan na may nag-iisang Diyos sa langit, na dapat paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At dapat itong sampalatayanan, mga minamahal, sapagkat ang ibig sabihin ng pananampalataya ay pananiwala at pagdiwala sa ating dakilang Diyos. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalulhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos,
ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po ito po ay maka-Diyos na pagsisisi. Ano ibig sabihin na maka-Diyos na pagsisisi? Lahat ng ating mga nagawang pagkakasala mula na tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, dapat nating talikuran at huwag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin na maka-Diyos na pagsisisi. Yung ikatlong reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi rito, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mailubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang layunin para mapatawad ang kanyang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos. At ang ikaapat ng reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa. Nakita natin kanina habang umaawit, mga minamahal, ang ilan ay nanginginig at lumuluha. Yung po, mga minamahal, ay hindi luha ng kalungkutan. Yung po ay luha ng kagalakan na sila po ay tanda na nabautismuhan sa Espiritu Santo, ang pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 8, sabi rito, dadapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo maging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huling hangganan ng lupa. Masaksihan natin ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo po, mga minamahal, ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, dumating sa atin ang Espiritu Santo na kung saan tatanggapin natin ang kapangyarihang magpagaling ng karamdaman at ang ating buhay magbabago at magpalayas ng masamang espiritu. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na viewers sa mga sandaling ito, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Kahit saan dako naroon, mga minamahal, ang ating mga beloved live webcast viewers, sundin niyo, mga minamahal, o banggitin niyo ang panalangin aking sasabihin. Magtaas kayo ng dalawang kamay, iyuko ang inyong mga ulo, sabihin niyo, dakila at magpapala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, narito po kami, isang taong makasalan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po ang manalangin para sa inyo, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakila at magpapala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang na ebanghilista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin, mahal na Panginoon. Ang lahat ng aming minamahal na live webcast viewers sa mga oras na ito, dakilang Diyos. Batid namin, mahal na Panginoon, na walang bagay na mahirap sa iyo, dakilang Diyos. At kailanman hindi humiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot. Kahabagan mo sila, dakilang Diyos, pagpalait, mahal na Panginoon. Pagkaluban po sila ng pagkakataon na sila aming makasama sa paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos, hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa lahat po ng ating mga pangailangan.
At ang buong pagkakataon po ay akin na pong ibinabalik sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. God bless you po, beloved Brother Rodel. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sa ating po mga webcast viewers, ito po yung pagkakataon, minamahal, na mahingin natin sa ating dakilang Diyos ang ating pangangailangan. Sa mga narito, minamahal, ang ating pong paksain kanina, makasumpong bansa ng panampalataya. May darat ng ba? Sa ating minamahal ko, manalangin po tayo, nagawin tayong karapat-dapat ng ating dakilang Diyos patungo sa langit. Doon, hindi na inaalam kung sino ka. Doon, alam ng ating dakilang Diyos kung ano ang ginawa mo dito sa lupa. Sa ating po mga webcast viewers, ngayon at napakinggan yung salita ng ating dakilang Diyos, lumapit kayo sa Kanya. Sa katulad namin, minamahal ko, nagsasabing nakatitiyak kami sa buhay na walang hanggan. At ang panalangin namin, tinutugon ng ating dakilang Diyos. Ganun po ang isipin ng bawat isa minamahal. Ang panalangin mo may katugunan, maaaring wala ka ng karamdaman, maganda na yung buhay, ngunit may mga loved ones ka na hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos. Yun po ipag-pray po natin, minamahal ko, na pagpalain ng bawat isang Kristiyano matatapat, minamahal. Nang itong bahay-sambahan ito, isagawa natin, maihalay natin sa harapan ng ating dakilang Diyos bago siya bumalik. At tandaan po natin, minamahal ko, ngayon pa lang, ibinadadama ng ating dakilang Diyos sa kagalakan sa bawat isa. Sapagkat isang araw, tayo pinaging kabalikat sa gawain ng pinakamamalang Panginoon. Hindi tayo naghangad na anumang kapalit. Sapagkat ang sabi, ang totoong Kristiyano, ni siya'y tawagin ng ating dakilang Diyos, bayad na siya. Sapagkat siya'y papunta sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya ito'y manalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pang sus. Pinakamamahal pa roon sa pangunat manalangin po ng aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willis Almeida, yung banal na propeta. Narito kami sa iyong banal harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat po ng pagkukulang. Sa mga kainaan na pagbigyan, patawad po, pinakamamahal na Panginoon. Dalangin po namin ng Diyos ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay para sa aming minamahal. At ginagang na Pastor Evangelista Willis Almeida, kanyang buong sambayan. Sa lahat po ng mga ral, lahat po ng mga gawat, minakapatria sa buong daigdig. Tugunin po kanilang panalangin, mag-isahin po mga webcast viewers. Bigyan sila pagkakato makapaglingkod sa iyo. Kahabagan mo sila. Kahabagan mo kami, bala Panginoon. Patid po namin na Diyos na hindi po maiksi yung kamay, hindi po may pagkaloob ang pangalan ng bawat isa. At hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan na hinahingi man at sa iyo makapangyarihang pangalan, pinangalan sa amin, sinasaway lahat ng demonyo karamdaman, demons of sickness and disease. Cast out, cast out, cast out! Devils of problems and believing that's all hindrances. Cast out, we bind the power of Satan. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Be healed right now. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahalang Panginoon. At tayo mga minamahal ko, ilulundog na 3 beses, minamahal. Kasabay po na pagsigaw na hallelujah, praise the Lord, minamahal ko. Gawin po natin at the top of our voice with all faith. Lahat ng panampalataya, ipakita natin sa ating dakilang Diyos sapagkat sa panampalataya, nalulugod ang pinakamamahalang Panginoon. Gawin po natin, minamahal ko. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. At tayo minamahal ko, dara ko